Hinimok nga po ng ilang pong mga grupo ang Supreme Court na imbestigahan ang temporary restraining order na inilabas po ng hukuman sa Pasig kontra nga sa pagpapatupad ng wage increase sa Metro Manila. Imbis na petisyon, nagsumiti po ang akbayan at mga aktivista ng anilay love letter sa Korte Suprema para hilingin na silipin kung ano ang nangyari sa Korte sa Pasig. Idinidiin nilang labag sa Labor Code ang pag-i-issue ng hukuman ng naturang injunction o TRO laban nga sa mga proseso o desisyon sa pagtatakda ng sahod. Giit nila, kung hindi sisilipin ang pag-issue ng TRO ay maaring ito'y gamitin na halimbawa ng ilang pang employers at hukuman para harangin ang mga aumento sa sweldo. Bukod nga po sa naturang grupo, lumagda rin po sa liham ang iba't ibang grupo tulad ng Sentro ng Nagkakaisang Progresibong Manggagawa, National Union of Workers in the Hotel, Restaurant and Allied Industries at maging United Workers Federation at iba pa. Samantala, naglatag po ang Energy Regulatory Commission o ERC ng draft resolution para tanggalin ang 12% value-added tax sa system loss charge. Sa ilalim po ng draft resolution, layon po ng ERC na i-reclassify ang system loss charges bilang government-mandated na pass-through charge. Kung babaguhin ang klasifikasyon ng system loss charges, hindi na ito mapapatawan pa ng VAT. Ang giit po ni ERC Chairperson Saturnino 1, hindi dapat patawan ng VAT ang kuryenteng hindi naman nakakarating sa consumer dahil ang punto ng VAT ay maging buwis sa bilihin at serbisyong napapakinabangan ng mga Pilipino. Para maipatupad ang resolusyon, kinakailangan po itong isapinal at maaprubahan ng Bureau of Internal Revenue. Bala po naman daw ng Energy Department na maghigpit sa pagpapanagot sa mga generation companies sa pagpalya ng mga planta o mga outage na hindi po naman daw nakaschedule. Ayon sa DOE, malaking pabigat sa mga power grid ng bansa ang bigla ang pagpalya ng mga planta. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, baliwala ang pagpapalawak ng kapasidad ng bansa kung hindi rin naman daw po maayos ang serbisyo ng mga plantang konektado sa sistema. Para matiyak po na tumutupad ang mga producers po ng kuryente sa kanila pong obligasyon, inaatasan po ni Garin ng DOE na magsagawa ng technical audit o silipin ang mismong performance ng mga planta. Sisilipin din po ng DOE ang mga permits at kontrata ng pamahalaan sa mga producers at maghihigpit rin sa pagmumulta at paglalatag ng proseso po sa blacklisting. Nitong Martes lamang ay sinalalim po sa Red Alert ang Kabisayaan habang itinaas po naman sa Yellow Alert ang Mindanao Grid dahil po sa manipis na supply ng kuryente sa naturang mga isla. Pinalawig po ng BIR ang filing at pagbabayad po ng buwis sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng habagat. Iniuro nga po sa August 17 ang mga may deadline sa pagitan po ng Agosto 10 at August 16. Hindi po papatawan ng multa ang mga magbabayad o kaya'y late na magpa-file. Sako po ng deadline extension ng 53 lugar ng Revenue District Office at 5 Large Taxpayers Division. Ang gusto po ng BIR bigyan ng oras sa mga taxpayer at gawin munang prioridad ang kanilang kaligtasan sa gitna po yan ng masamang panahon. Inatasan na rin ang authorized agent banks na tumanggap po ng remittances sa extended deadline nang hindi nagpapataw ng standard surcharge. Uutang pa more. Uutang po ang Pilipinas ng 1.7 trillion pesos sa 2027 para nga ponduhan ang tinatayang budget deficit. Paliwanag po ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, balak daw ho ng pamahalaan na i-disburse ang 6.9 trillion pesos mula sa kabuuang 7.2 trillion pesos na proposed budget sa 2027. Pero dahil nga po tinatayang aabot lang sa 5.2 trillion pesos ang maaaring kitain ng gobyerno, balak nitong umutang na lamang daw sa mga creditors para pupunan ang kakulangan sa pondo. Ayon pa kay De Leon, malaking bahagi daw po ng kanilang uutangin ay galing sa domestic source. Nitong Hunyo lamang ay sumampa na sa 19 na trilyong piso ang utang ng Pilipinas sa mga creditors sa bansa at sa ibayong dagat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay
tapat.